Magandang araw po sa inyo. Ako po si Rain Luna. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang urban legend story lang. Sana po ay magustuhan ninyo. Mainit ang simoy ng hangin sa bayan ng San Marcial. Isang liblib na lugar na niwala sa bagong mapa ng turismo. Sa ilalim ng araw, nalulunod sa pawis ang mga residente sa pagtsatsaga, samantalang ang ilan naman ay tahimik na sumuko na sa buhay. Isa sa kanila si Via. Isang dalagang kilala sa baryo hindi lang sa kanyang kinis, morenang balat, at matang tila laging nagtatago ng sekreto, kundi sa kanyang matalas na dila at matalim na paningin. Hindi siya ang tipo ng babaeng basta susunod sa agos ng kahirapan. Ang ina niyang si Aling Cora ay may sakit sa baga. Hinihika at hindi na makabangon. Ang maliit na sari-sari store nila ay halos wala ng paninda. At ang mga tao sa paligid, imbis na tumulong, ay laging may masasabi. Na si Via raw ay mayabang, mata pobre, o mahilig lang magpaganda. Wala kang mararating, anak. Ika ni Aling Cora minsang humahabol ng hininga habang sinisipat ang anak na nag-aayos ng kilay sa harap ng basag na salamin. Ayokong mamatay kang wala pa ring direksyon ng buhay. Pilit nang umiti si Bia habang sinusuklay ang kanyang buhok. Hindi ako papayag na ganito lang ang buhay ko, Nay. Pangako ko po yan. Sa kabilang bahagi ng baryo, madalas ay may napag-uusapan na tinatawag na gubat ng diwata. Matagal na itong iniiwasan ng mga tao. Hindi dahil sa tunay na paniniwala, kundi dahil na rin sa pamahiin. Ayon sa mga matatanda, may engkantong nagbabantay sa gitna ng kagubatan. Isang nilalang na kayang gawing ginto ang putik. Pero may kapalit ang bawat hiling. Puro imbento lang yan. Ani ng iba. Pero kay Via, ang bawat chismis ay oportunidad. Isang gabi, bago pa man dumapo ang kabuoang dilim, nagtungo si Via sa matandang mangkukulam ng baryo. Si Lola Ursing. Luma na ang bahay nito. Amoy insenso at tuyong halaman. Laging may usok sa paligid na parang may tinatago. Anong pakay mo rito, dalaga? Tanong ng matanda habang hinihimas ang kulubot na braso. Gusto ko pong malaman kung totoo po ang engkanto sa gubat. Yung nagpapayaman daw. Paano ko po siya mahahanap? Napangisi si Lola Ursing. Marami nang nagtangkang hanapin siya. Pero isa lang ang totoo. Hindi mo siya mahahanap. Ikaw ang dapat niyang hanapin. Po? Paano niya naman po ako mapapansin? Isusuot mo ito. Sabay abot ng itim na kwintas na may pulang bato na tila may buhay. At kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, magubad ka ng takot. Pumasok ka sa gubat. Hubad ang puso. Huwag kang magdasal. Huwag kang sumigaw. Kung nararapat ka sa kanya, siya ang lalapit sa iyo. Kinabukasan, sa buong araw ng paghahanda, si Via ay hindi lumabas ng bahay. Wala siyang binanggit kahit kanino. Sa gabi, habang natutulog ang ina, nagbihis siya ng pulang bestidang manipis at halos parang wala. Tila isang alay. Sa kanyang katawan, nilagyan niya ng langis mula sa maliit na bote ni Lola Ursing. At sa leeg ay ang kwintas na may pulang bato. 12:00 ng gabi noon. Tahimik siyang lumabas. Ang ilaw ng buwan ay buo. Malamig ang paligid. At ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pagtugtog. Habang tinatahak niya ang makitid na daan patungong gubat, may pakiramdam siyang parang may mata sa bawat punong nadadaanan. Pero hindi siya tumigil. Pagdating sa gitna ng kagubatan, napansin niya ang paligid ay tila may sariling buhay. Ang hangin ay humahaplos. Ang lupa ay tila malambot sa ilalim ng kanyang talampakan. At ang mga dahon, gumagalaw na parang nakikiusap.
Napaupo siya sa isang batong basa ng hamog. Dahan-dahan niyang sinimulang kumanta. Isang lumang lullaby ng kanyang yumaong ama. Sa ilalim ng buwan, hintayin ang lihim. Sa ilalim ng hangin, hatakin ang dilim. Nagsimulang umihip ang hangin. Malamig pero hindi ordinaryo. At doon niya siya nakita. Sa pagitan ng dalawang higanteng puno, may tumambad na figura ng isang lalaking tila mula sa panaginip. Nakahubad ang pang-itaas, kayumangging balat na kumikintab sa liwanag ng buwan. Mata na kulay ginto at buhok na kulay itim na umaalon hanggang balikat. Malalim ang titig at ang bawat hakbang niya ay tila hindi lumalapat sa lupa. Hindi siya tao. Anong ginagawa mo rito? Malalim. Halos musikang tanong ng lalaki. Napangiti si Via. Ang ngiting may kombinasyon ng takot, pagnanasa, at matinding layunin. Hinahanap kita. O baka naman, ikaw ang hinihintay kong makahanap sa akin. Lumapit ang lalaki at hindi na nagsalita. Pinagmasdan lang siya mula ulo hanggang paa, pati ang kwintas sa kanyang leeg. Parang binabasa ang kanyang kaluluwa. Marami ka nang gustong hingin, pero ano ang handa mong ibigay? Hawak ko ang katawan ko. Sabay hakbang ni Via palapit. Alay ko kung anong gusto mo. Kung kapalit nito ay isang buhay na may halaga. Tumigil sa harap niya ang lalaki. Tumingala si Via. At sa unang beses, nasilayan niya ang mukha nito na puno ng kapangyarihan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, inilapit nito ang mga labi sa kanya. At sa isang iglap, naghalikan sila. Mainit, masakit, parang may apoy sa kanyang lalamunan. At pagkatapos ng ilang segundo, biglang nawala ang lalaki. Wala siyang naramdaman kundi hangin at katahimikan. Iniwan siyang nag-iisa, hinahabol ang hininga. Nang tumayo siya, may bagay sa lupa. Isang kahon ng ginto, kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit hindi yun ang nagpatindig ng balahibo niya. Sa kanyang hita, may marka ng kagat. Itim, malalim, parang selyo. Tuyo pa rin ang hangin nang bumalik si Via sa kanilang barong-barong. Dala-dala ang kahon ng ginto na parang mabigat hindi dahil sa timbang nito, kundi dahil sa presensyang hindi niya maipaliwanag. Habang binubuksan niya ang pintuan ng kanilang bahay, ramdam niya ang malagkit na tingin ng paligid. Ang gabi ay parang ayaw lumisan. Ang dilim ay parang nakikisali sa kanyang sikreto. Sa loob, mahimbing pa ring natutulog si Aling Cora. Bahagyang umuungol sa panaginip. Hinahabol ang hininga sa lagnat at ubo. Dahan-dahang tinakpan ni Via ng kumot ang ina at lumapit sa kusina, kung saan niya inilapag ang kahon ng ginto sa lumang lamesa. Binuksan niya ito. Halos mapasigaw siya. 5 piraso ng ginto ang laman. Mga pulseras, isang singsing na may ukit ng kakaibang simbolo, at ilang gintong barya na hindi niya nakilala ang disenyo. Walang mukha ni Rizal. Walang halaga sa pisong pamantayan. Pero naramdaman niya na mas mahal pa ito sa kahit anong yaman sa bangko. Napaupo siya. Pinagmasdan ng palad. At doon niya muling nakita ang itim na marka sa kanyang hita. Parang kagat, pero may hugis. Isang bilog na may 2 bituin sa gilid. At sa gitna, tila isang mata. Kinabukasan, bumalik siya sa bayan. Suot ang pinakamalinis niyang damit. Bit-bit ang isa sa mga gintong pulseras. Naglakad siya papunta sa mayamang junk shop na matagal nang pinag-uusapan sa baryo. Si Mang Orly, ang dating OFW na tumatanggap ng kahit anong antik o alahas. Pagkapakita pa lang ng pulseras, hindi na kumurap ang matanda. Saan mo to nakuha, iha?
Tanong ni Mang Orly habang binabalik-balikan ng tingin ang alahas. Ito ay hindi basta-basta. May nagregalo lang po. Simpleng tugon ni Via. Ano po, bibilhin mo po ba? Hindi pa lumilipas ang isang oras, bit-bit na ni Via ang mahigit 200,000 pesos mula sa transaksyon. Mula noon, araw-araw siyang bumabalik sa kagubatan. Pero hindi palaging lumilitaw si Raimundo, ang engkantong lalaki na unang humalik sa kanya. Minsan ay 3 gabi siyang walang nararamdaman. Minsan, sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, bigla na lang siyang nagigising sa loob ng kagubatan. Hindi alam kung paano siya nakarating doon. Ngunit kapag naroroon si Raimundo, para siyang nilulunod sa sariling katawan. Ang katawan niya ay nag-aalab sa init, at bawat haplos ng engkanto sa kanya ay parang sinusunog ang pagitan ng buhay at kamatayan. Isang gabi, sa ilalim ng punong balete, muling nagpakita si Raimundo. Ngunit ngayon, hindi siya mapang-akit. Tahimik lamang siya, mapagmasid. Alam mong hindi laro ang pinasok mo. Ani Raimundo habang nakatayo sa ibabaw ng lumang ugat ng punong balete. Hindi ako isa sa mga simpleng engkanto na binibida sa mga lumang kwento ng tao. Ako ang tagapagbantay ng balanse. Hindi ko ibinibigay ang yaman ng walang tinatanggap. Alam ko kung anong kapalit. Katawan ko. Sagot ni Via nang nakatingala. Ibinibigay ko naman to sa'yo. Basta, patuloy mong ibigay sa akin ang kayamanan. Napangiti si Raimundo. Lumapit siya. Inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Via. Hindi katawan lang ang hinihingi ng kagubatan. Bawat halik, bawat gabi, ay pagtawid ng kaluluwa. Hindi lang ako ang humahawak sa'yo tuwing gabi. Napakagat labi si Via. May parte ng kanyang isipan na nagsasabing tumigil na. Pero ang puso niya, o marahil ang kagustuhang yumaman, ay mas malakas pa sa lahat ng yon. Kung yan ang kabayaran, ibigay mo sa akin ang lahat. Bulong niya. Muling nagdikit ang kanilang mga labi. Mas mainit ngayon. Mas marahas. Parang may humihigop sa hininga ni Via. Bawat segundo, pakiramdam niya ay lumulubog siya sa loob ng sariling katawan. Naramdaman niya ang apoy na gumagapang mula sa kanyang likod hanggang batok. At sa pinakamataas na punto ng kanilang paglalapit, bumigla si Raimundo. Inalapat ang palad sa kanyang dibdib at isang matinding liwanag ang lumabas sa kwintas. Isang sigaw ng babae ang narinig ni Via. Hindi sa kanya yon. Pagdilat ng kanyang mga mata, wala na si Raimundo. Ngunit sa kanyang palad ay may bagong singsing. Kulay itim na parang nasunog. At sa paligid niya, nagsimulang tumubo ang mga halamang hindi niya kilala. Maliliit na puting bulaklak na umiilaw sa dilim. Pagbalik niya sa baryo, isang pangyayari ang gumambala sa kanya. Ang kapitbahay nilang si Mang Resty ay biglang natagpo ang patay. Ngumanga nga na tila nanigas sa pagkagulat. Walang sugat, walang bakas ng karahasan, pero may marka sa leeg. Parehong hugis ng selyong nasa hita ni Via. Nanlamig siya. Bakit may parehong marka? Hindi ako pumatay. Usal niya habang nakatitig sa sariling balat. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Sa panaginip niya, nakita niyang may mga anino sa paligid ng kanyang kama. Isa-isang bumubulong. Hindi ikaw ang nag-utos, pero pinuksan mo ang pinto. Sa sulok ng kanyang panaginip, nakatayo si Raimundo. Hindi na nakangiti. Bawat yaman ay may kaluluwa. Wika niya. Ang buhay ni Via ay tila biglang inangat ng hindi mapaliwanag na kapangyarihan.
Sa loob lamang ng 3 linggo mula noong unang pakikipagtagpo kay Raimundo, ang engkanto ng kagubatan ay nagkaroon siya ng mga bagay na dati ay pangarap lamang. Nakapagpagawa siya ng bagong bahay. Semento, may sariling palikuran, at may maayos na kama para sa inang si Aling Cora. Nakatigil na rin sa pag-ubo si Aling Cora. Parang may mahiwagang lakas na gumising sa kanya. "Anak, saan mo kinukuha lahat ng to?" Tanong ni Aling Cora habang hinahaplos ang bagong kortina sa bintana. Ngumiti si Via. "May nagmamalasakit sa atin, Nay. Sa wakas, hindi na natin kailangan mamalimos sa tadhana." Pero sa likod ng ngiting yun, ay isang lihim na lalong lumalalim sa gabi. Sa bawat bagong ginto na natatanggap ni Via mula kay Raimundo, may kaakibat na kakaibang pangyayari. Kapag hindi siya pumunta sa kagubatan, para bang hinihila siya ng hangin habang natutulog. At pagising niya, naroon na siya sa ilalim ng punong balete. Nakahiga sa puting damo, at si Raimundo ay muling nakadagan sa kanya. Ang kanilang mga pagtatalik ay hindi na lamang laman ng katawan. May kakaibang lakas na gumagapang sa kanya sa tuwing lalapit si Raimundo. Parang kinakalawang ang kanyang alaala. Nawawala ang ilang bahagi ng kanyang pagkatao. Pero kapalit nito, ay kapangyarihang nadarama niya sa bawat paglakad sa mundo ng tao. Isang araw, habang nakatayo siya sa loob ng bangko upang magdeposito ng pera, biglang may lumapit na matandang babae sa kanya. Payat, tuyot ang balat, at nanlalabo ang mga mata. "Iha," bulong nito. "anong bahagi na ng kaluluwa mo ang ibinenta mo?" Napalingon si Via. "Ano po yun?" Ngunit pagtingin niya muli, wala na ang matanda. Kinagabihan, sa kanyang panaginip, nagpakita si Raimundo. Iba na siya. Nakasuot siya ng balabal na kulay abo. At sa kanyang likuran, ay may tila mga baling pakpak na yari sa ugat at usok. Nakatayo siya sa ibabaw ng bilog na lupa na may nakapaligid na apoy. "Masaya ka ba?" Tanong niya. "Bakit mo tinatanong?" Sagot ni Via. "Dahil sa bawat halakhak mo, may umiiyak sa mundo ng mga kaluluwa." Naramdaman ni Via na may malamig na kamay na humahaplos sa kanyang batok. Paglingon niya, isa na naman itong aninong babae. Walang mata, puti ang balat, at may itim na selyo sa noo. "Bakit mo siya pinapasok?" bulong nito, habang dahan-dahang humihigop sa dibdib ni Via gamit ang bibig na walang labi. "Ikaw ang pintuan." Napabalikwas siya ng gising. Pawisan, hingal, at may sariwang galo sa kanyang likod. Sa salamin, tumalikod siya upang tignan ito. Isa na naman itong selyo. Hindi marka ng kagat, kundi parang ukit na hindi na mabubura. Sa baryo, nagsimulang may mangyari. Una, si Aling Rosa, tindera ng gulay ay natagpuang tulala. Hindi na nagsasalita. Ilang araw lang ang nakalipas, sinundan ito ng pagkamatay ni Mang Pablo. Isang dating sundalong nagsabing may boses daw siyang naririnig mula sa kagubatan. Pero ang pinaka nagpayanig kay Via ay nang matuklasan ang batang si Nico. Sinapian ito. Ito ay 7 taong gulang lamang. Umuungol siya ng kakaibang wika sa loob ng simbahan habang nakatingin sa isang imahe ng santo. "Sumasama ang hangin. May pinto ang binuksan. May babaeng naghatid ng yaman. Kapalit ay pagpasok ng anino." Lahat ng yun ay narinig ni Via habang nagkukubli sa likod ng haligi ng simbahan. Nagdesisyon siyang bumalik kay Lola Orsing, ang matandang mangkukulam na unang nagbigay sa kanya ng kwintas. Pagdating sa bahay nito, sarado ang lahat ng bintana. Pumasok siya kahit hindi pinapapasok.
At sa gitna ng sala, naroon si Lola Orsing, nakaupo sa lapag, nakapikit, at may mga markings ng chalk sa paligid. Sa gitna ng sahig ay may apoy na naglalagablab pero hindi nasusunog ang kahoy. Alam ko na ang ginawa mo. Ani ni Lola Orsing kahit hindi pa siya tumitingin. Paano ko po isasara? Nanginginig ang tinig ni Via. Hindi mo na kayang isara. Ang katawan mo ay naging lalagyan. Ang bawat halik ng engkanto ay isang pintuan. Ang bawat gabi mong kasama siya, may pumapasok. Ano pong pumapasok? Mga kaluluwang nawalan ng daan. Mga nilalang na naghahanap ng katawan upang makalakad muli sa ibabaw ng lupa. At ikaw ang daan nila, Via. Paglabas niya sa bahay ng matanda, pakiramdam niya ay wala siyang pinuntahan kundi ang sariling libingan. Kinagabihan, hindi na siya umalis sa bahay. Tinabihan niya ang inang si Aling Cora at pinilit matulog nang hindi umaalis. Ngunit 3:00 ng madaling araw, nagising siyang nakaluhod sa kagubatan. Suot pa rin ang duster, walang saplot ang paa. At sa harap niya ay si Raimundo. Hubad, nangingitim ang balat, at ang kanyang mga mata ay wala ng puti. Ginto na lang lahat. Hindi mo na ako kayang iwasan. Wika nito habang lumalapit. Anong ginawa mo sa akin? Hindi ikaw ang mahalaga sa akin, kundi ang loob mo. Sa bawat gabi, mas marami ang nagigising sa loob ng katawan mo. Sa wakas, makakabalik na sila. Hindi na siya nakaimik. Kinabukasan, pagbangon ni Via, hindi na siya makatingin sa salamin. Dahil sa refleksyon niya, may isa pang mukha sa likod niya. Babaeng maputla, nakangiti, nakatingin diretso sa mata niya. Mula nang makita ni Via ang ibang mukha sa kanyang refleksyon, tuluyan nang nag-iba ang kanyang pakiramdam sa sarili. Hindi na siya sigurado kung siya pa ba ang nagdidesisyon sa bawat galaw, o kung may iba nang umiikot sa loob niya na humahawak sa kanyang katawan. 1 linggo na ang lumipas mula nang huli siyang magpunta sa kagubatan. At sa bawat araw na lumilipas, tila may nabubura sa kanyang alaala. Ang ilang pangalan ng tao, ilang bahagi ng kanyang pagkabata, maging ang amoy ng paborito niyang pagkain. Unti-unting nawawala. Ngunit ang yaman ay dumadami. Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang negosyante sa Maynila, isang importer ng alahas, na nais bilhin ang natitira pa niyang mga ginto sa halagang 3 milyong piso. Tumanggap din siya ng offer mula sa isang real estate agent para bilhin ang lupa nilang hindi niya alam na mahalaga pala dahil sa balak gawin itong resort extension. Halos matulala si Via habang pinipirmahan ng mga papeles. Sa wakas, andito na ang pangarap niya. Ang panahong sinasamba siya ng mga dating humahamak sa kanya. Ang mga dating humuhusga sa kanyang kasuotan, ngayon ay nagpapakababa upang mapagbigyan lamang. Pero sa gabi, pag nagsasara na ang mga pintuan, pag hindi na niya kayang pikein ang mga ngiti, naroon siya, si Raimundo. Hindi na tulad ng dati ang kanilang mga tagpo. Kung dati ay puno ng init, kilig, at pagnanasa ang kanilang mga halik sa ilalim ng buwan, ngayon ay parang isang ritual ang bawat pagkikita. Si Raimundo, sa tuwing halikan siya, ay naglalapat ng palad sa kanyang batok, dibdib, at tiyan. At pagkatapos nito ay parang may tumatalilis na malalamig na likido sa loob ng kanyang ugat. Minsang magising si Via sa gitna ng gabi, duguan ang kanyang likod. Wala siyang sugat, pero ang bedsheet ay basang-basa ng dugo, at ang kanyang mga kuko ay tila may balat na hindi sa kanya. Sa ilalim ng kanyang kutsyon,
May mga tuyong bulaklak at putol na hibla ng buhok ng ibang tao. Dinala niya ang mga ito kay Lola Ursing. "Tingnan mo to," mariing sabi ni Via. Nanginginig habang iniaabot ang mga nadiskubre. "Ano po to? Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin." Tumingin si Lola Ursing at nagbagal ang paghinga nito. "Hindi na ikaw ang buong Via. Hindi na ito kwento ng tukso at yaman. Nilalapastangan na ang kaluluwa mo. Bawat pagtatalik mo sa engkantong yan ay hindi basta salin ng enerhiya, kundi pagsali ng mga kaluluwa ng nawawala." "Anong ibig mong sabihin?" "Ang katawan mo, anak, ginagawa ng ritual na sisidlan. Kapag naubos ang sarili mong diwa, kung wala ka ng laman na ikaw, sila na ang sasakop." "Paano po ako titigil?" Hindi agad sumagot si Lola Ursing. Kumuha ito ng maliit na garapon mula sa altar at inilabas ang parang tinustang papel. May nakasulat sa wikang hindi alam ni Via. "May isang paraan, pero masakit. Kailangan mong isara ang lagusan mula sa iyong katawan mismo." Pag-uwi niya, bitbit ang ritual ni Lola Ursing. Nagsimula siyang maghanda. Pinatay niya ang ilaw. Pinagkandado ang bawat pinto. Nagsuot ng puting damit at inilatag ang basang banig na may asin at uling. Sinindihan niya ang 2 kandila sa ulunan ng kanyang katawan at nagsimulang bigkasin ng dasal. Mabilis ang kanyang tibok. Umuuga ang kanyang dibdib sa kaba. Pero determinado siyang tanggalin ang impluwensya ni Raimundo sa kanyang laman. Sa pangalan ng liwanag, isinasara ko ang pintuan. Biglang sumabog ang isa sa mga kandila. Ang apoy ay nagliliyab sa gilid ng sahig. Sa harapan niya, mula sa usok, lumitaw si Raimundo. Hindi na tao ang itsura. Ang kanyang balat ay puno na ng mga bitak, parang tuyong kahoy. Ang kanyang mga mata ay itim at ginto. Walang puti, walang emosyon. Ang kanyang bibig ay masyadong malalim. Tila may aninong bumubulwak sa loob nito. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Raimundo. Mababa ang tinig ngunit parang may kasabay na daang boses. "Inililigtas ko ang sarili ko," sagot ni Via. "Hindi mo na kaya. Hindi na ikaw yan. Tumingin ka sa loob mo, Via. Ilang bahagi na ng kaluluwa mo ang akin na." Tumulo ang luha ni Via. Gusto niyang lumaban. Pero habang nakatitig siya sa engkanto, parang naaalala niya kung gaano siya kapayapa sa bawat gabi nilang magkasama. Na para bang totoo ang nararamdaman niya. Kahit alam niyang niloloko siya. "Raimundo, minahal ba kita o minahal ko lang ang yaman na binigay mo?" Hindi sumagot si Raimundo. Lumapit ito at dahan-dahang idinampi ang daliri sa kanyang labi. At sa pagdampi na iyon, naramdaman niyang may biglang tumulo mula sa kanyang ilong. Dugo. Napasigaw si Via at napaluhod. Nang tumingin siya sa salamin sa gilid ng altar, nakita niya ang sarili. Ngunit sa kanyang mata, may nakatirang liwanag na hindi kanya. At sa kanyang batok, nagsimulang tumubo ang maninipis na ugat. Parang ugat ng puno. Kinabukasan, paggising niya, hindi siya makatayo. Nakatulala lang siya sa kisame. Pinipilit alalahanin ng sarili. May mga boses sa paligid niya. Paulit-ulit na mga bulong. "Wala ka ng kaluluwa. Puno ka na, Via. Kami na ito. Salamat sa pagtanggap. Katawan mo ay tahanan na namin." At sa pinto ng kanyang kwarto, dahan-dahang bumukas ang pinto. Walang hangin, walang tao. Pero sa labas, may mga anino.
Sumilip siya sa salamin. At naroon na naman ang ibang mukha sa kanyang likod. Pero ngayon, mas malinaw na ito. Isang babaeng may kulot na buhok, maputla, at may mata na kulay itim na parang butas. Nakangiti ito at tila nagsasalita ng hindi gumagalaw ang bibig. Hindi mo na kami matatakasan. Katawan mo na ang tahanan namin. Napaatras si Via. Napahawak siya sa kanyang dibdib at nadamang mabilis ang tibok ng puso niya. Masyadong mabilis. Para bang hindi isa lang ang tumitibok sa loob. Sa kanyang batok, ang mga ugat na parang halaman ay humahaba pa. At sa kanyang mga hita ay may bagong mga marka. Kulay abo. Parang balat na may kalansay ng kahoy. Hindi siya maaaring maghintay pa. Nagmamadaling nag-empake si Via. Ipinagbili niya kay Aling Cora ng pansamantalang maninirahan muna siya sa lungsod. Babalik din siya pag maayos na ang lahat. Ayaw niyang ipakita sa ina ang takot niya o ang kakaibang pagbabagong hindi niya na maitago. Tumawag siya sa isang matagal ng kaibigan sa Quezon City, si Desa, at nakiusap kung pwede siyang tumuloy. Wala na siyang intensyong sabihin ng totoo. Gusto lang niyang lumayo, umalis, kumawala. Pagdating sa terminal, habang papasakay na siya ng bus, bigla siyang nahinto. Walang bus, walang driver, walang tao. Tumingin siya sa paligid. Maliwanag ang araw pero parang nababalutan ng usok ang buong paligid. Ang karatula sa waiting shed ay nagpalit ng salita. Mula sa Barrio San Marcial, ay naging, ikaw ay nasa loob na. Tumakbo si Via pabalik sa daan. Tinakpan niya ang mata. Pilit pinapakiramdaman kung totoo ba ito. Nakarinig siya ng mga yapak. Marami. Mabilis. Para bang may prosesyon ng mga taong walang saplot. Paglingon niya, may mga anino ng kalalakihan at kababaihan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Walang mga mata pero nakangiti. Huwag ka nang lumayo, Via. Kasama ka na. Napadapa si Via sa gitna ng daan nang may naramdaman siyang dumampi sa kanyang likod. Mainit, matigas, at may amoy ng nasusunog na kahoy. Doon niya lang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Si Raimundo. Nasa likod niya. Hindi siya nakikita pero naroon siya. Nakatayo, nakabantay, naghihintay. Pagkarating ng gabi, bumalik si Via sa bahay. Wala siyang ibang mapuntahan. Sa kanyang isipan, iisa ang sagot. Ang pinanggalingan ay siya ring magtatapos ng sumpa. Bumalik siya kay Lola Orsing. Hindi na ako makaalis. Nilulunod na nila ako, Lola. Anong gagawin ko? Ngunit sa halip na makitang nakaupo ang matanda sa altar, nakita niya itong nakaluhod, duguan ng mukha at humihikbi. Nagsara na ang daan. Hindi mo na sila maiiwasan. Ang lupa ng San Marcial ay hindi mo na basta baryo. Isa na itong daanan. Isang portal. Portal saan? Sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang na walang kaluluwa. At ikaw ang pintuan nila, Via. Sa huling pagkakataon, tinanong ni Via si Lola Orsing kung may paraan pa. At mula sa bulsa ng matanda, inabot nito ang isang matalim na kutsilyo. Maliit, yari sa pilak, at may ukit ng mga sinaunang baybayin. May iisang paraan. Patayin mo ang katawan bago sila tuluyang manahan. Papatayin ko ang sarili ko? Hindi ikaw ang papatayin mo, anak. Yung sisid lang, hindi na ikaw. Kapag pinutol mo ang kaugnayan ng laman mo sa kanila, maaaring bumalik ang kaluluwa mo sa liwanag. Muling naglakad si Via pabalik sa gubat. Hubad ang kanyang paa. Hubad ang puso niya sa takot. Dala niya ang kutsilyo.
Habang papalalim siya sa kagubatan, naroon na naman ang mga anino. Pero ngayon, wala nang pagtatago. Tumatawa na sila. Sumisigaw. Isa-isang lumalapit. Dumadaan sa kanyang balat. At sa bawat hakbang, ramdam niya ang init sa loob ng kanyang katawan na parang may pumuputok na itlog ng ahas. Sa gitna ng balete, naroon si Raymundo. Ngunit hindi na siya mukhang engkanto. Ang buong katawan nito ay may kasamang balahibong itim. Ang mga mata nito ay lumalaki. At sa likod niya ay may mga pakpak na yari sa usok at apoy. Handa ka na bang isuko ang sarili mo sa akin? Tama na. Pagod na ako. Tumulo ang luha ni Via. Tumulo rin ang dugo mula sa kanyang ilong. At sa kamay niyang nanginginig, itinaas niya ang kutsilyo. Papunta sa dibdib niya. Ngunit bago niya itarak, lumapit si Raymundo at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi mo na kailangan yan. Dahil ikaw na ako. Siguro nga. Pero kaya kong piliin kung paano ako magtatapos. Inilabas muli ni Via ang kutsilyo. Hindi niya na sa dibdib itinutok, kundi sa lupa, sa mismong ugat ng punong balete. Isinaksak niya yon sa pinakapusod ng kagubatan. Sumigaw ang buong gubat. Nag-alab ang paligid. Ang mga sanga ay nagpilit humawak sa kanya. Subalit tumayo siya, balot ng luha at galit, at biglang nagliyab ang kanyang katawan. Hindi apoy na sunog, kundi apoy ng kaluluwang nagising. Isang pabilog na liwanag ang bumalot sa kanya. Sa isip niya, nasa loob siya ng sariling alaala. Nasa harap niya si Raymundo. Hindi bilang halimaw, kundi bilang isang lalaking minsan niyang minahal. Wala itong balat ng kahoy. Wala itong mata ng dilaw. Nandun lang siya. Isang lalaking naghahanap ng dahilan. Bakit mo ko inakit? Tanong ni Via. Dahil ako ang inakit mo. Pero hindi ko inakala na mamahalin kita. Hindi sapat ang pagmamahal kung kailangang sirain ang kaluluwa ng mahal mo. Patawad, Raymundo. Pero hindi ako para sa inyo. Sa labas ng pangitain na iyon, umalingaw-ngaw ang isang pagsabog ng liwanag. Ang punong balete ay pumutok sa gitna. At mula sa loob nito, ay nagsilabasa ng mga aninong nilalaman ng katawan ni Via. Babae, lalaki, matanda, bata, lahat ay sumisigaw. Hindi ng takot, kundi ng kalayaan. Si Via, nasa gitna ng liwanag, nakahandusay, ngunit may ngiting kapayapaan sa kanyang labi. Ilang araw ang makalipas. Sa baryo, may nagsasabing nakita si Via. Nakasuot ng puting bestida. May bitbit na basket ng mga bulaklak. Nakangiti. Kumakanta. Pero kapag nilapitan nila ito, nawawala. Parang usok na umuulan ng bulaklak. Si Raymundo, hindi na muling nakita. Ngunit ang kagubatan ay nanatili. Tahimik, malamig, at parang may bantay. Sa ilalim ng punong balete na ngayon ay basag na, may nakasulat sa bato. Ang tunay na kayamanan ay ang sariling kaluluwa. Huwag mong ipagbili kahit kailan. Via. Sa lungsod, isang babaeng kamukha ni Via ang namumuhay sa simpleng apartment. Nagtuturo siya ng literature sa mga bata. Tahimik ang buhay, ngunit tuwing gabi, tinitignan niya ang buwan habang nakahawak sa kwintas na may pulang bato. Tila wala na siyang alaala. Ngunit sa puso niya, may kakaibang init. Parang may minahal siya noon. At parang minsan, namatay siya para sa sarili niya. Ang kasunduan ay naputol. Ang kaluluwa ay nabawi. At ang pag-ibig na minsang ginamit ay naging tulay para sa paglaya.
Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Patuloy po akong taus-pusong nagpapasalamat sa mga patuloy pong sumusuporta at nakikinig ng mga stories ko. Huwag po sana kayong magsasawang makinig ng mga kwentong ibabahagi ko pa sa inyo. Palagi po kayong mag-iingat. Mahal na mahal ko po kayo. Have a nice day. Hanggang sa muli.